dear beloved, Boss Mike Cervera. Kakagigil kahapon, ano? Oh, nakakagigil. Nakakagigil talaga, mga kababayan. Oh, biruin ninyo, mga kababayan, eh. Ha? Oh, okay ba yung audio? Jojo Chavez, oo, shoutout sa'yo. Okay ba yung audio? Kasi kahapon nilinis tong studio ko, baka nagalaw-galaw na naman to. Press 1 nga dyan, no? Press 1 nga. Mga kababayan ko, ang sarap! Alam niyo, sa totoo lang, mga kababayan, natatawa na lang ako. Biruin ninyo, nagkakagulo yung mga Pilipino dahil sa isang baliw na katulad ni Sara Duterte. Naisip nyo ba yon? Biruin nyo, mga kababayan, yung pong mga senador, lahat ho ng mga nagkudita, lahat ho ng mga sumama para mapalitan si Senator Soto. Mga kababayan, lahat may kaso eh. Di ba? Lahat may mga kinakaharap na issue ng pagnanakaw. Kita nyo, mga kababayan ko, maliwanag naman na yan. Sino? Ayan, si Bato. Kahapon, mamaya, talakayin natin yan. Agaw eksena, ang putang ina. Diba? Tignan nyo, mga kababayan ko. Si Bato, 6 na buwan na ayaw pumasok. Ngayon, mga kababayan, mukhang, baka abutin din ng 6 na buwan na ayaw lumabas ng Senado. Di ba? Nakuha nyo, mga kababayan ko. Ganyan ang mga nangyayari. Puro katarantaduhan na lang. Sino pa yan? Sila Villanueva, Jinggoy Estrada, mga Bilyar, alam nyo naman, di ba? Maraming mga kung ano-ano ring mga issue nila. Di ba? Sino pa? Cayetano, mga traidor, ano? Si Pia, kita nyo naman, dinala-dala pa ng bagong yan, alyansa, di ba? Sino pa? Halos lahat. Si Marcoleta, yan ang bagong-bago, di ba? Si Bongo, nako, mga kababayan ko. Ano na mangyayari sa bansa natin pagka ganyan? Biruin nyo, si Sara nandun lang sa ibang bansa, nagtatawa lang. Si Sara Duterte nagtatawa lang mag-isa. Kulang na nga lang manghuli ng langaw. Tayo dito, yung mga putang inang mga politiko natin na mga magnanakaw, ayun, ginawa hong chip. Napaka-chip. Ng Senado, Ginawa nilang walang silbi, walang kwenta, ewan ko na lang. Kaya nga kung may mananawagan na i-abolish na yan, abolish nyo na lang yan. Walang kwenta talaga, mga kababayan eh. Sa totoo lang eh. Pero yun naman. Ginulo nila ang Senado para para sa isang baliw, bobo, tanga na si Sara Duterte. Kahapon pa ako gustong makapag-live sana, kaya lang talaga mula umaga, pagkatapos natin mag-live kahapon, mula yun, tapos noon, tuloy-tuloy na ho yun hanggang madaling araw ang trabaho. Kahapon, gigil na talaga ako. Habang nasa meeting nga ako, naggagawa ako ng reels ko eh. Pero mga kababayan ko, isipin nyo maigit yun, sasabihin ko, bakit binaboy, winalangyan nila ang Senado para kay Sara Duterte? Bakit? Hindi po ba't nakakahiya yan? Kaya mga kababayan, tatandaan nyo yan. Akala nila may impluwensyahan nila yung magiging boto, yung magiging konsensya, yung magiging desisyon ng mga congressman, mga kababayan. Eto, mga kababayan, ano ang nangyari dyan? Gago. Eto, mga kababayan ko. Ang bumoto para ma-impeach si Sara Duterte sa Kamara, 255. Ang nagno, 26. Karamihan pa dyan, yung ilan pa dyan sa 26 na yan,
abay kamag-anak ni Duterte. Yung anak ni Pulong, mga kababayan, tignan nyo naman, mukhang crocodile, ano? Tangina, yung itsura, mga kababayan, bata pa lang, mukhang magnanakaw na. Diba? Yung anak ni Pulong, titigan nyo maigi yung muka. Diba, mga kababayan ko, talagang wala na, hindi na umaalis sa politika yung mga putang inang yan kasi nga, yun lang naman ang alam nila magnakaw Diba? Oh. Ngayon, tignan nyo si Pulong doon, nando doon sa Kongreso. Tignan nyo yung itsura, mga kababayan, ha? Mukhang gagong-gago rin, ano? Oh, yung pang isang pinsan din, tignan nyo yung itsura. Putang ina, hindi may pagtatangging mga mukhang magnanakaw talaga. Nakita ko, pinopokus sa sa screen, sa TV, sa balita. Tang ina yung mga itsura o yung anak ni Pulong, si Pulong at saka yung isang pinsan nila, no? Mga kababayan, kakaiba mga itsura. Tapos kung makapintas sila, mga kababayan, kaya kung Sandro Marcos, putang ina, kahit pagsamasamahin mo yung tatlong mukha na yun, hindi aabot sa itsura. Diba? Disente, gwapo, malinis. Putang ina, yung tatlo, ang babantot ng itsura. Kahit hindi mo amuyin, mga kababayan, talagang amoy na amoy mo sila. Diba? Oo. Parang hindi mga naliligo. Parang ang aasim, mga kababayan, ano? Si Pulong, mga kababayan, yung itsura, kahit hindi mo amuyin, mga kababayan, mukhang puki talaga. Putangin mo. Tao ka ko ha. Tinititigan ko yung mukha ni Pulong, mga kababayan, mukhang puki talaga. At kahit hindi mo amuyin, amoy puki pa rin. Tao ka ko ha. Ang bantot. Ay, nako. Anyways, mga kababayan, bago natin umpisahan, nagwa-warm up pa lang tayo. Bago tayo mag-umpisa, mga kababayan, Siyempre, magandang umaga, magandang hapon at magandang gabi. Sa mandako ng mundo, naroon kayo. Siyempre, magandang buhay na rin para sa ating lahat. At syempre mga kababayan, huwag niyo kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. At syempre shoutout po sa ating lahat. Pwede ba? Wala mo nang isa-isa. Hindi talaga ako makamove on. Kasama ko kahapon mga retiradong general. Retirado general, mga kababayan, mga ilan yun? Sa 2, 3. Basta, mga 5 yata yun. May ka-meeting ako. Kwento ko lang saglit. At mga ilang abogado, yung mga kasama ko, alam nyo naman ako, di ba? Taga-ano lang ako, taga-silbi ng mga tubig. Yun lang ho, ang papel ko dyan, taga-silbi-silbi lang ng tubig. Anyways, mga kababayan ko, yun na nga, si meeting, anong kamusta, ganun. So ayun, mga kababayan ko, after nun, meron na naman at akong ginawa. Pero habang nandoon kami sa meeting, putang ina, nanonood kami sa telebisyon, mga kababayan. Kung ano nangyayari. Si Bato, agaw eksena ang putang ina. Akala mo talaga kay tapang-tapang. Di ba, mga kababayan? Akala mo talaga kay tapang-tapang ang putang inang Bato. Nakita namin, mga kababayan, pinalabas. Yung pagtakbo, kumaripas. Tang-ina, hindi naman ganun si Laila de Lima nung hinuli siya. Hindi rin ganun si Trillanes nung pinusasan mismo dyan sa Senado. Baka nakakalimutan nyo. Yan dalawa na yan, mga kababayan, hinuli. Lalong-lalo na si Trillanes, pinusasan mismo sa plenaryo. Yun ang matapang. Yun ang dapat kinakampihan. Tang-ina yung mga idol ng mga bobot tangang mga DDS, si Bato. Tang-ina mga kababayan, nakita ko yung karipas ng takbo. Halos mabali-bali na mga kababayan yung daliri, kakatukod nito. Tumutukod mga kababayan, habang dapa, tayo, tukod ng daliri, dapa.
Barimbot, mga kababayan, nababarimbot si Bato de la Rosa. Tang-ina, mga kababayan, nung nakikita kong tumatakbo, putang ina, parang DDS ito. Talaga. Sa bunganga lang matapang, pero sa katotoong laban, takot na takot siya. Tao pa mo ha! Diba? Takot na takot, mga kababayan. Kitang-kita mo yung itsura, kitang-kita mo yung pagtakbo. Mga kababayan, akala mo hinahabol ng kapwa niya demonyo. 'Di ba? Siguro mga kababayan, feeling niya naku, yari na ako. Ngayon mga kababayan, sabi niya peke daw. Ito naman si Baba, si Aimee, yung mahaba-baba, ang putang ina matanda na. Tang ina, ang tanda-tanda na, kulubot na nga yung mga kerot-kerot nila. Hindi pa rin mga nagtatanda, mga putang ina. Wala pa rin ginawa, mga kababayan, kundi yung pansarili lang nila ang inuunawa. Pansarili lang, pansariling interest lang. Yung kanilang mga agenda. Wala ho para sa bayan. Oo. Biruin nyo, kampihan nyo si Bato. Si Bato na sangkot sa pagpatay ng napakaraming Pilipino, mga putang ina nyo. Diba? Si Bato ho, mga kababayan, huwag nyong kakalimutan. Sangkot, kasama, kasapakat, sa pagpatay ng maraming tao, mga putang ina nyo. Oh. Tao pa mo ha! Diba? Oh. So ano yon? Lord, bahala na pag-pray nyo ko. Nanawagan pa sa mga taga-suporta nilang mga bobo talaga. Pero yun, nananawagan ka sa mga taga-suporta mong bobo. Lord, ipanalangin nyo ko mga kababayan. Putang ina mo! My God! Tao ka mo ha! Diba? Putang ina, nananawagan ka ng panalangin ng sambayanan para sa kaligtasan mong hayop ka. Ni hindi nga kayo naawa sa mga bata, sa mga pamilya, ng mga inulila ninyo? Diba? Oo, siyempre, kapag nakita mo si Bato, pakibatukan, no? Tatanga, mga kababayan, ewan ko. O, ito na. Dito na tayo. Easy. Hindi ko na ilabas to kahapon, mga kababayan. Kahapon pa ako gigil mag-live, mga kababayan. Hindi ko lang talaga po pwede na ipagsabay. Kasi nga, yung mga ka-meeting natin, hindi naman basta-bastang mga tao. Yung mga ka-meeting natin, syempre, mga edukado at mga marami nang napatunayan. Hindi katulad ni Sarah, hanggang ngayon wala pang napapatunayan. Diba? O ngayon, mga kababayan ko, abusuhin na natin ngayon. Diba? O ito na mga kababayan ko, nangyari nga ho ang botohan dyan sa Kongreso at talaga naman hong na-impeach. Si Sara Duterte sa boto na 255 at ayan na nga ho, versus 26 na bumoto na wag daw i-impeach. At ito namang mga nag-abstain, ayaw bumoto ng no o kaya yes, mga putang ina rin. Nag-playing safe pa, mga kababayan. Alam nyo, mga kababayan, yung mga ganito, yung mga nag-a-abstain, yung mga playing safe, wala akong kabilib-bilib dyan. Sa totoo lang. So ngayon, ang nangyari nga ho, mga kababayan, pagkatapos niyan, i-summarize lang ho natin, pagkatapos nga ho ng haba na butuhan, at lumabas nga ho ang 255 na boto para i-impeach si Sara Duterte, ay yun naman ho ang pagsabay ng eksena, mga kababayan, dyan sa Senado. At yun na nga po ang nangyari, mga kababayan. Sa Senado, nako, eto ho ang nangyari. Pasok! Muna tayo sa Senado dahil naging mainit po yung mga kaganapan ngayong hapon. Pinalitan na po bilang Senate President ni Senador Alan Peter Cayetano si Senador Tito Soto. Pero hindi lang yan. Yung iba pang kaganapan po, mga kabrigada, dahil matapos ang ilang linggong hindi pagpapakita, muling bumalik sa Senado si Senador Bato de la Rosa. Hindi ho linggo, buwan.
Oo, tama natin mga kababayan yung balita. Sabi kasi matapos na hindi nagpapakita ng ilang linggo daw. Buwan ho, 6 na buwan na nga ho eh. 6 na buwan na hindi nagpapakita si Kalbo na bato. O ngayon, mukhang 6 na buwan din na hindi lalabas sa Senado. 6 na buwan na hindi nagpakita, 6, di ba? Dati ayaw pumasok, ngayon naman ayaw lumabas ang putang ina. Diba? Yun po yun. Sige, tuloy. Ang iba pang mga kaganapan, mga kabrigada, ihahatid live ni Brigada Ann Cortez. Brigada Ann, ibrigada mo. Brigada Live Report. Brigada Lay, tuluyan na ang pinalitan ni Senator Alan Cayetano si Senator Tito Soto bilang bagong Senate President ng Senado matapos nitong makakuha ng 13 boto. Sa kabilang banda, si Senadora Loren Legarda naman ang bagong tumatayo ngayon na Senate President Pro Tempore bilang kapalit ni Senator Ping Lacson. Habang si Senator Jingo Estrada muna ang pansamantalang itinalaga bilang acting Senate Majority Leader. Ito ay bilang wala pa nga raw silang ikinakasal na majority block meeting. Samantala kasunod naman. Nakita nyo mga kababayan ko, sino yung mga pansamantalang mga nakaupo ngayon? Loren Legarda, sino ba yung anak niyan? Si Libiste, mga kababayan. Tignan nyo naman mga kababayan ko si Libiste. Loren Legarda, mag-ana ang mga putang ina. Mag-ina. Di ba? Tapos mga kababayan, si Jinggoy. Putang ina, di ba yan yung may kaso? Yaan mga kababayan, yung may kaso rin, may aligasyon sa pagnanakaw. Nakita nyo? Yaan ang gusto ng mga putang ina. Akala ko ba'y gusto natin ng katotohanan, mga kababayan? Akala ko ba'y gusto natin doon tayo sa tama? Bakit yung mga nakaupo puro mga magnanakaw? Di ba? Bakit? Bakit yung mga nakaupo, mga magnanakaw? Yung isa naman, yung binoto, yung nangako ng 10K. Putang ina, tanungin nyo yung mga DDS kung nabigyan sila ng 10,000. Wala hong nangyari doon sa pinangakong 10,000. Abay, ilang taon na ho nakakaraan na. Di ba? Ilang taon na? Mahaba na taon. Tuloy. Na naging botohan para sa bagong liderato ay lumabas na rin si Senador Ronald Bato de la Rosa sa kanyang pagpasok. Putang ina, biruin ninyo, sa haba ng panahon, biglang lumabas. Alam nyo mga kababayan, ito, sobrang planado nila. Sinabay talaga mga kababayan sa botohan. Sa botohan, diyan po sa Kongreso. Sabay Talagang ngayon, ang gagawin nila mga kababayan, syempre haharangin yung impeachment ng luka-luka. Kaya nga sabi ko sa inyo mga kababayan ko, putang ina. Ano ba ang laman ng mga ulo ng mga naniniwala kay Sara? Nagkakagulo ang Pilipinas dahil sa isang bobo, tanga, mangmang, siraulo, na hindi marunong gumamit ng computer na si Sara Duterte. Tang-ina, hindi worth it ito. Hindi worth it na nagkakagulo ang mga Pilipino dahil sa isang bobo, mangmang, siraulo na si Sara Duterte. Alam nyo, okay lang sana kung yung utak ni Sara, kahit man lang malagibochidoro. Mga kababayan, okay lang kapag ang pinaglalaban, ang utak malagibochidoro. Aba, baka sabihin natin, okay, sige. Pero dito, magtataka ka. Bobo, tanga, mangmang, pinaglalaban nila. Diba? Bobo, tanga, mangmang, pinaglalaban nila. Tang-ina yan, walang kwenta. Kayo ho mga kababayan. Kayong mga matitino ang isip. Tama pa ba? Kung lahat ito, mga kababayan ko, yan yung mga putang ina.
Ito mga traidor talaga, mga kababayan ko. Haharangin nila yan, mga kababayan. Yung alin? Yung pagtakbo. O yung impeachment ni Sara Duterte. Ayaw nilang tumakbo yung proseso. Sabi ko sa inyo Siyempre, nagpunta si Sara sa tatay niya, nagpapirma na naman ng withdrawal slip yan. Diba? Nagpapirma na naman ng withdrawal slip yan. Tatay, putang ina mo. Magpirma ka na dahil nanganganib na ako. Magkano kailangan mo? Kailangan ko ng 20 bilyon. Pirma! Putang ina mo! Diba? Ganon ho mga kababayan. Ayan na ang resulta. Sige, tuloy. Sa sesyon, hindi na nito naiwasang pagmagalit at maging emosyonal dahil sa kanyang kinaharap na pagharang sa kanya. Ayan na. Nagdrama. Nagdadrama ang putang ina. Nagdrama. Alam niyo mga kababayan, best actor tong putang ina to Sabi ni Bato, itong putang inang binoto yung mga bobo kayo, ni-wrestling daw siya. Tignan nyo paano nyo nasisikmura na harap-harapan na nga kayong niloloko, harap-harapan na kayong inuuto, abay nakukuha nyo pang ipagtanggol mga bobo. Sabi ni Bato, ni-wrestling daw siya. Putang ina, nakita natin sa CCTV kung gaano karipas ng takbo. Ilang beses na dapa ang putang inang kalbo. Tinutukod mga kababayan, hindi yung braso. Tinutukod yung daliri, kaya ano nangyari? Binendahan yung daliri nito para sabihin niya, eto ang ebidensya, ni wrestling nila ako. Putang ina. Di ba? Ganun sila katanga, ganun sila kauto-uto. Kaya mga kababayan, kahit na bengbangin nyo yung mga asawa niyan sa harapan nila, okay lang basta DDS ka. Ganun sila mga kababayan, yung mga DDS sa kabobohan, sobrang katangahan. Kahit na kantutin nyo yung mga asawa nila sa mga harapan nila, basta sabihin mo lang, DDS ako, Brad. DDS ka ba, Brad? Oo, sige. Bengbangin mo ng bengbangin yan. Ganun. Ganon sila katanga. Diba? Ganon sila katanga. Hindi nyo ba napapansin? Nasaan na yung mga DDS? Pumasok nga kayo rito. Diba? Aminin nyo. Kahit kangkangin sa harapan ninyo yung mga asawa nyo, okay lang sa inyo. Basta sasabihin lang na, Brad, DDS ako, Brad! Putang ina! Sasabihin nila, DDS ka, Brad? Baka loyalista ka. Hindi, Brad, DDS! Putang ina. Sige, Brad. Kahit round 10, okay lang. Ano ang ibig ko sabihin doon, mga kababayan? Ano ibig ko sabihin? Ganun sila katanga. Ganun sila kabobo. Ganun sila kamangmang. Nakuha nyo? Ganun sila kauto-uto. Tangina nyo, hindi kayo ubra dito sa channel ko. Diba? Hindi kayo ubra dito. Pasok! Bakit tayo nyo pumasok dito? Nakikita ko kayo sa mga ibang channel, nanggugulo kayo porque hindi kayo nila pinapansin. Dito papansinin ko kayo. Ipaparamdam ko sa inyo at ipapaunawa ko sa inyo kung gaano kayo kabobot katanga. Tangina nyo. Our beloved Boss Mike Cervera.